Mga kwentong pambata. Ang Tooth Fairy. May mga kwento na sobrang matagal na at sobrang makapangyarihan na kahit walang nakakaalam kung kailan ito nangyari o kung nangyari ba talaga ito, patuloy pa rin itong naipapasa sa bawat henerasyon bilang mga alamat kung saan ang buong mundo ay nabubuhay. Narito ang isa sa mga alamat. Lahat naman sa atin ay narinig na ang tungkol sa Tooth Fairy. Sa tuwing ang isang bata ay matatanggalan ng unang ngipin, darating ang diwata sa gabi kapag mahimbing na natutulog ang bata. Gusto niyo bang malaman kung paano kinukuha ng mga diwata ang natanggal ng ngipin ng mga bata sa buong mundo? Narito ang kanyang alamat, ang alamat ng diwata ng ngipin. Ito ang kwento ng panahon kung saan wala pang mga bituin sa langit. Ang tanging laman lang ng malawak na langit ay ang araw at buwan at nagsimula ang kwento sa lupain ng mga diwata. Iniisip natin na ang kanilang buhay ay puno ng mahika at hindi nila kailangan magsikap para matutunan ang anumang bagay. Pero alam nyo, hindi yan totoo. Ang diwata ay kailangan ding pumunta sa eskwelahan para matutunan ang paggamit ng kanilang mahika. At hindi ito laging madali. Hilda! Oops! Patawad! Pasensya na! Pasensya na talaga! Hindi ko sinasadya! Lilinisin ko yan! Di bali na, ako na lang. Hilda? Halika rito! Subukan mo at ibalik ang anyo ng munting bulaklak na ito. Sige! Oops! Hindi! Oh, sige, Hilda. Gawin mo na lang kahit ano ito. Maaari ba? Isang diamante? Kahit ano. Huwag lang ito. Pakiusap. Talaga, Hilda. Walang sino man na makakapagbabago ng anyo ng isang bagay gaya ng ginagawa mo. At ikaw ay isang sparkler. Sparkler? Ano yun? Ang liwanag at kinang na nabibigay mo sa lahat ay hindi kayang gayahin ng kahit sino sa Fairyland. Isa kang natural na sparkler. Hey Hilda! Kailangan ng araw ng kaunting ayos ngayong umaga. Halika rito, bigyan mo siya ng kaunting liwanag. Sinasabi niyo po sa akin na magbigay ng mas maraming liwanag sa araw? Sige! Nandyan ako! Sa isang bagay lamang magaling si Hilda. Ito ay ang magbigay ng kinang at liwanag sa langit. Mayroong araw ng pagtatapos ang mga diwata kung saan bibigyan sila ng tungkulin base kung saan sila magaling. Nang araw na yon, nagising si Hilda sa magandang bukang liwayway. Nasasabik siya dahil sa araw na yon, malalaman niya ang magiging tungkulin niya sa mundo. Hindi siya makapaghintay na marating ang lugar ng pagtatapos. Nagbihis siya agad at lumipad sa magandang kalangitan. Oh, mahal na mahal niya ang paglipad. Kung pagbibigyan ay gusto niyang liparin ang buong daigdig at di na huminto pa. Habang dumadampi sa kanya ang hangin at nararamdaman ang pagaspas ng munti niyang mga pakpak. Pero bigla na lang nakarinig siya ng sigaw. Ang anak ko! Nahulog ang anak ko sa puno! Hindi pa niya kayang lumipad! Tulong! Nasa loko na siya! Kawawang ibon! Siguro natakot ka ng sobra! Oh, ligtas ka na ngayon! Halika! Ibabalik na kita sa pugad mo! Maraming salamat, Diwata! May sakit ka! Dala lamang ito ng panahon! Atya! Bubuti rin ako! Oh, hindi! Kawawa ka naman! Aalis muna ako at tatawagin ng diwatang manggagamot! Huwag kang mag-alala! Alam niya kung paano ka mapapagaling! Kaya lumipad si Hilda patungo sa tahanan ng diwatang manggagamot at dinala rito ang ibon. Nangailangan ng diwatang manggagamot ng kaunting patak ng hamog para gawing medisina. Dali-daling kumuha si Hilda ng patak ng hamog at kaunting sikat ng araw para sa ibon.
Narito na, inumin mo ito at bubuti agad ang pakiramdam mo. Maraming salamat! Salamat, Hilda, sa pagdala mo sa akin rito. Tunay, napakadiwata ng ginawa mo, Hilda. Walang problema. Ha? Ang totoo niyan? Malaking problema. Mahuhuli na ako ng sobra para sa pagtatapos ko. Paalam! Mag-iingat kayo! Nahuli nga talaga si Hilda para sa kanilang pagtatapos. Nang dumating siya, lahat ng tungkulin ay ubos na. Ano? Lahat ng tungkulin ng mga diwata ay naibigay na? Teka, ano nang gagawin ko? Hahanap kami ng tungkuling babagay sa'yo, Hilda. Ang tanging mga bagay lang na magaling ako ay ang pagpapakinang at pagbibigay liwanag sa mga bagay at gawa nito ng bagong anyo. Ha? Dapat ko bang gawing ginto ang lupa? Ha? Hindi! Kailangan natin ang lupa para sa mga puno at mga bulaklak para lumaki ang mga ito. Oh, tama. Pasensya na po. Ha? Gawin ko kayang makinang ang lahat. Gawin nating makinang ang mundo. Oh, hindi! Ang sobrang kinang ay masama sa mga mata. Saka, sino pa ang makakakita sa ganda ng mga kulay kung lahat ay magiging maliwanag at makinang? Hilda! Iha! Hinga! Maging mapagpasensya! Ikaw ang sparkler na si Hilda! Tiyak na may magniningning din para sa iyo. Ang tungkulin na para lamang sa iyo, ang hahanap sa iyo. Patawad po. Naging mainipin lamang ako. Tama kayo. Dapat magtiwala ako na balang araw may kikinang din para sa akin. Lumabas na hindi makahanap si Hilda ng gagawin. Kaya masasabi ng ilan na malaya siya ngayon at maaaring lumipad kahit gaano katagal at kahit saan. Ngunit masaya lamang yun kung may kasamang layunin. Masakit para kay Hilda na makitang ang ibang mga diwata ay nagtatrabaho samantalang siya ay walang ginagawa. Naging determinado siya na libutin ang buong mundo at maghanap ng gagawin para sa kanyang sarili. Habang lumilipad isang gabi, nakarating siya sa isang palasyo at nakarinig ng sigaw. Ina! Tingnan niyo po kung ano nangyari! Anong nangyari? Ang ngipin ko! Natanggal ang ngipin ko! Oh! Kawawang anak ko! Halika nga rito, anak. Ibig sabihin ng pagkabungi ng ngipin ay lumalaki ka na, di ba? Pero magmumukha ako nakakatawa at mahal ko ang ngipin ko. Oh, normal lamang yan, mahal ko. Lahat ng mga bata ay nabubungi ang unang ngipin nila kapag lumalaki na sila. Di magtatagal, magkakaroon ka rin ng mga bagong ngipin, kapalit ng mga luma. Talaga po? Oo, at ang mga bago mong ngipin ay magiging mas matibay. Ito ang natural na paraan para ipakita sa'yo na lumalaki ka na, di ba? Talaga po? Nakakatuwa naman! Sasabihin ko sa'yo, bakit hindi mo kunin ang natanggal mong ipin at ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan? Sa ganon, maaari kang magkaroon ng magagandang panaginip tungkol sa paglaki mo bilang isang malaki at malakas na babae. Sige, okay. Gusto ko po yan. Kaya nilagay ng prinsesa ang kanyang ngipin sa ilalim ng unan at natulog ng masaya. Nakita itong lahat ni Hilda. Gusto niya ang ideya na ang pagkabungi ay natural na paraan ng paglaki ng mga bata at pagiging malakas nila. Ngunit nagtataka pa rin siya. Ano kaya ang mangyayari sa mga ngipin kapag natanggal na sila? At bigla na lamang isang ideya ang naisip niya. Paano kung...
Kukunin ko ang mga ngipin at gawin ang mga itong... Wow! Tiyak na magiging napakaganda ng langit pag nagkataon! Hindi ko pwedeng basta kuhain na lang ang ngipin. Hindi yun sa akin. Bigla na lang nakakita si Hilda ng isang dahon na nahulog sa hardin. Ayun! Oh, tama! Tama! Lumipad si Hilda patungo sa dahon. Ginawa niya itong barya at lumipad pabalik sa higaan ng prinsesa. Kukunin ko ang nabungi mong ngipin kapalit ng munting yaman na ito bilang regalo. At ginawa ni Hilda ang isang pambihirang bagay sa ngipin. Ginawa niya itong isang bituin at inihagis sa langit. Oh, napakaganda ng bituin sa itaas. Nagkaroon muli ng ideya si Hilda. Paano kung kukunin ko ang lahat ng mga nabunging ngipin kapalit ng munting regalo at gagawin ko silang kinang sa langit? Yay! Milyon na mga bata sa buong mundo! Makakalipad ako! Makakapagpakinang ako ng kalangitan at magkakaroon na ako ng sarili kong tungkulin! Yay! At ganoon nga ang nangyari. Si Hilda, ang Sparkler Fairy mula sa Fairyland, ay naglilibot sa buong mundo upang kolektahin ang mga nabunging ngipin kapalit ng mga mumunting regalo. At mula rito, ginagawa niya ang mga bituin. Matagal na panahon nang ginagawa ni Hilda ang bagay na ito, kaya tinatawag na siya ngayong Tooth Fairy. Ang kwento niya ay nagpapakita lamang na kung determinado ka upang mahanap ang lugar mo sa mundo, mahahanap mo ito. Siya nga pala, tandaan na lagi magsipilyo higit 2 beses sa isang araw dahil kinukuha lamang niya ang mga ngipin na inalagaan.